Ngayong araw nga pala ay bumili ako ng CCTV camera. Bumili nga pala ako nito para merong proteksyon ng bahay namin. Ito nga at in-unboxing ko na. At ito ang mga laman or tsaka saksakan. Ito kung gusto mo siya idikit sa pader. At syempre pinaka CCTV camera. At meron dito kasamang instruction. Yan ang mga kadugit. Tara, set up na natin. Bali dito nga pala siya nilagay sa drawer namin. Naka-festo dito sa sala. Ang gusto ko kasi makunan ay itong tapat ng pintuan at saka bintana ko. Ito nga na-set up ko na siya sa cellphone ko. Ganito nga pala ang view niya sa cellphone. Dito kasi makokontrol mo siya. Pwede mo igalaw-galaw. Ikaw ang bahala kung saan mo gustong itapat yung camera. Ito nga susubukan ko muna para makita ko kung ano itsura ko sa CCTV. Ito nga kunyari sumilip ako dito sa pintuan namin at kunyari sumilip din ako sa bintana. Sa playback pwede mo makita ang sarili mo. So mga kadugot, ayan ako oh. Kaya pala talaga ako bili ng CCTV. Ang purpose nito ay para malaman ko kung sino gumagamit ng motor ko. Madalas kasi lagi kinukuha yung susi ko dito sa bahay Tapos pagtatanungin ko sa kanila kung sino gumamit, wala namang umaamin. Dito lang pala sa bintana nila dinudukot yung susi ko. Pangalawang CCTV camera na nga pala namin to. Kasi meron kami isa sa labas. Ang problema na yung natatakpan ng bahay ko ng mga sampay at ng gate na to. Ayan ano, ganito ang view. Natatakpan ng gate tsaka ng sampay. Yung mismong bukana ng bahay ko. Diba? At ayan naman ako. Sobrang ganda kasi sobrang laking tulong talaga ng CCTV. Lahat ng tao ay makikita mo. At ngayon dahil meron na rin ako CCTV dito sa loob ng bahay, matutulog na muna ako. Babalikan ko na lang kung ano mga mangyayari. At eto after 1 hour pagising ko, chinik ko nga agad yung CCTV. Check ko yung playback at ito ang nakita ko. Nakita ko ang tito ko na sa buyo-buyo. Nakinuha niya yung susi ng motor ko at siya pala ang gumamit. Ngayon pupuntahan natin siya at tatanungin natin siya kung siya ba ang gumamit ng motor ko. Ikaw kaya tinan mo. Hindi nga siya makapaniwala na nakulang ko siya ng CCTV. Ikaw yan. CCTV ka na. Oh, may CCTV ako. Wala ka ng CCTV, dahil na ito eh. O, diba? Sobrang laking tulong neto. Ha? O siya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Grabe mga kadugyot. Ganito na nga pala kadami ang mga perler beads ko. Bukod dito, meron pa akong mga perler beads na nasa container. Tapos eto, may nagpadala naman sa atin ng bagong perler beads set. Kaya naman mga kadugyot, tara, unboxing na natin. So as always, ito nga pala mga laman niya. Tools at extra color na black and white. Pieces na plastic. Ito yung pinapatong pag magpa-plancha. Color white sa perler beads board. Meron din dito instructions kung newbie ka pala. At syempre, itong mga color beads na iba't ibang kulay. Ito mga kadigot, ganito kadami na ang aking mga perler beads. Ang dami kasi nag-request na mga bubuuin ko. May mga Sanrio characters, may mga Pokemon. Ang daming ganong comment. So para fair, nilagay ko nga pala sila sa ruleta. Sinamorol, may Melody, may Hello Kitty, may Keroppi. Tapos may mga Pokemon characters din. Ito na, i-spin ko na. Ano kaya ang lalabas dito? Uy, Pokemon character. Si Vaporeon ang water evolution ni Eevee. Dahil dyan, ito nga nagpe-prepare na ako ng mga gamit natin. Syempre, ating reference. Ito nga, nagsisimula na ako sa outline. Medyo madami-dami pala siyang color. May color black, merong konting color orange, may yellow, may color red, merong color white. Ang dalawang color ng color blue, merong isang dark blue. At pala yung mga color blue niya, isang dark blue tsaka isang light blue. Ito nga, sobrang ganda ni Vaporeon. Tenen, at ito nga, finish na tayo kay Vaporeon. Ngayon, titipan na lang natin siya. Pero bago tayo mag-tape, make sure na malis muna itong lamesa natin. Mahirap kasi ito, pag natanggal lang, ay ulit agad sa umpisa. So ito nga, tatipan ko na. At nung nakadikit na lahat, ay binaligtad ko na. Magre-ready naman tayo para mag-plancha. Ito ko na ng parchment paper. Plancha-plancha lang tayo ng ilang minuto. Katapos ay tanggalin natin sa parchment paper. Ito na, kinalabasan ni Vaporeon. Grabe mga kadigo, sobrang cute niya, di ba? Sobrang ganda. Perfect na pagkakagawa natin na smooth at walang butas. Kaya naman ngayon, ididikit natin siya sa ating black magnetic board. Dagdagan natin siya sa ating mga collection. Tenen, o di ba mga kadigo, ang dami na natin na idikit. Kunti na lang, mapupuno na natin sila. So mga kadigo, sa tingin nyo, sino next ating bubuin? Comment nyo na.